King Solomon. This great God is our great giver. At si King Solomon po, ay anak ni Haring David. Alam naman po natin na marami pong anak si Haring David na napag-usapan natin last week. Kung dakila po ang Diyos kay Haring David, napag-aralan natin last week, sabi po ang pangako sa kanya ng Diyos, magiging dakila akong patuloy sa iyo sa family mo. Sa atin nung pag-uusap may makita natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay ni Solomon. Matanda na po si Haring David. Siya po ay nasa 70 years old na po. Sa 70 years old niya, matanda na ba 70 years old? Sa atin po, hindi pa. Pero sabi ko doon, he advanced in years, sabi po sa 2nd Kings, that sobrang tanda na ho niya, sa 1st Kings, sobrang tanda ho ni David, siya po ay kailangan ng magkaroon ng successor. Alam niyo po, may isang anak si Haring David na gusto kagadong makuha yung trono, si Adonijah. At mapadali pong storya, nagpatawag na ho siya. Poproclaim niya ho yung self-proclaim niya with help of Joab at saka ng ilang propeta. At siya po ay gagawing hari. Pero alam po natin ang plano ng Diyos na hindi po ito si anak na ito ni Haring David ang magiging hari. Kaya lumapit po yung asawa niya, pangalan Bathsheba. Asawa po ni David at sinabi niya, ang pangako mo, si Solomon na magiging hari. At tinawag niya si Solomon. At si Solomon po ay prinoclaim na hari ng Israel. At doon po habang nagkakaroon po ng inaugural meeting doon para sa hari, nung nalaman nilang nag-blow na ng trumpet at nagsigawan ng mga tao na si Solomon po ang hari, natakot po silang lahat at nagtakbuhan. At mapadali pong storya, si Solomon po ay nagpatawad, pinatawad niya yung kapatid na yon. At ito po ay nagkaroon ng kapayapaan sa bayan ng Israel. At makita natin sa buhay ni Solomon na ang dakilang Diyos na kay David ay patuloy na sumasama sa kanya. At makita ho natin sa mga verse na babasahin po natin na meron po tayong dakilang Diyos na patuloy din na sumasama sa atin ngayon. So tingnan mo na ikaw tulad ni Solomon, although hindi ka hari, sa ating pagbabasa ngayon mamaya, kung gaano ka-concern ang Diyos kay Solomon, ganun din po. Yun ang application natin ngayon. Amen? So, dun ho tayo, habang nagbabasa tayo ngayon ng Biblia, tingnan mo rin, kung si Solomon, kumikilos ang Diyos sa kanyang ganito, sa akin kikilos din siya. Amen, church? Let us pray. Father, kikilos po kayo ngayon sa aming lugar at makita po namin ang inyong pagkilos at paggawa sa buhay po ng bawat isa. Gamitin niyo po ang inyong salita na nagbibigay ng buhay, pag-asa, kalakasan sa amin po na minsan ay nangihina at naghahanap ng kanlungan. At ang inyong salita ang amin po matatagpuan na matatag na kanlungan. Dahil ang inyong salita ay ikaw, Panginoon. You're the Word, O God, and your Word became flesh. Thank you, Father. Use the Word of God today as your channel of blessing, and we allow the Holy Spirit to move in us, O God, to strengthen us, to guide us. And we will leave this place overcomer person, a strong person, O God, and a person who have a right perspective about who Jesus and who our Father and who is the Holy Spirit in our lives. We ask this in the name of our Lord Jesus. And we'll all say, Amen. I search again the name Solomon. At tingnan natin how many verses sa Bible. Mahilig ako magganyan para makita natin gaano bang kahalaga itong Solomon na ito sa Biblia. Mahalaga rin po. Pero hindi siya ganong karaming verses sa Biblia. Amen? 230 verses lang po sa Bible. Nabanggit ang pangalan niya, both and Old and New Testament. In the New Testament, nabanggit po siya. 2 o 3 po doon ay nabanggit po ng Panginoong Jesus. Nagamit po siya na illustration. At makita mo natin na he is one of the richest man in the world. Siya ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. According sa aking mga nire-research, isa ho siya na wala pang makakapantay. Kahit po itong mga richest man na ito. Si Carlos Slim Hello and family, alam niyo po kung magkanong net worth niya is 74 billion. Taga-Mexico ito. Sa isang mahirap na bayan sa North America. Amen? North America pa ho ba yun? O sa South? Amen? O ano ba yan? Ganun na. Basta sa South America. Siya po ay may telecoms.
according to the Forbes magazine, Forbes.com, 74 million ang kanyang pera. Kala ho natin si Bill Gates ang pinakamayaman, pero si Carlos, slim hello na ho. Si Bill Gates po, 56 billion from the US ho siya. Kilala natin si Bill Gates, di po ba? Si Warren Buffett po, ay 50 billion US dollars. Ito ho, taga France, 41 billion si Bernard Arnault. Hindi ko alam sabihin yung pangalan niya sa French. Pero ito yung apat sa mga mayaman, bilyonaryo. Si Manny Pacquiao, tinanong ko sa therichest.org, 70 million po ang pera ni Manny Pacquiao. Dollars. Amen. Sa atin, convert mo yung peso yon, billion po yon. So kita mo natin, si Manny Pacquiao, dinadalaw po ni Paris Hilton. Ganun na ho siya kaprominente at kayaman. Kilala rin natin si Charis Pempenko, di po ba? May 15 million US dollars na rin po siya. Kasama rin po siya dun sa therichest.org na mga artista na nabanggit. So, sinama ko na rin for the sake na maisama si Charis Pempenko dahil may right po siya, 15 million US dollars. Milyonaryo na rin pong batang ito na taga Laguna na sumasali ho sa mga contest para makabili lang ng manika according sa kanyang kwento. Gusto niya bumili pagkain, sasali muna sila contest, mangungutang. Pero yun po yung from rags to riches. Kasi po, yung talento, ginamit niya. At nakita ko naman po, mukhang nagpapakumbaba rin yung bata, tulad nito ni Manny Pacquiao. So humility, it helps a lot. Amen? Lalo na pag nandun ka na sa tuktok. So makita mo natin, sinamahan ko ng dalawang Pilipino, may mayaman ako sa Pilipinas. Maraming mayaman din sa Pilipinas. Alam mo natin, yung may mayari ng Banco de Oro, si Henry C., ang isa sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Amen? Baka makuha niyo na rin itong lugar na ito. Andiyan na ho sila sa likod natin. Amen? Pero tayo ay may ko-conquer tayong lugar. Amen? Mas mayaman ng Diyos natin. Tingnan natin ang worth ni Solomon. Net worth ni Solomon. Amen? Sabi ho dito, according to the NIV Bible, in 1 Kings 10, verse 13 to 15, Bible, tiyan natin, 2 Chronicles 9, 12 to 14, King Solomon received 666 talents of gold per year as salary. So may sweldo po yung presidente noon, yung king noon, 666 talents. Hindi po mga dancers yun ng mga talents. Ito po ay conversion ng pera nila. Amen? He also received other monies from various merchants, traders, and surrounding governments. If you just look at his annual salary, 1 talent of gold is approximately equal to 34.5 kilograms. Pag meron kang 34.5 kilograms na ginto, malaki-laking pera po yun. Amen? Yung ginto ho natin ay katiting lang ho. Pag gramo nun, napakamahal. 1 kilograms converts to 1,109 troy ounces. At current market price, no August 2009 po, yung 1 troy ounce of gold trades for about 900 US dollars. Multiply 960 times 1,109 troy ounces times 66 talents, 666 so equals 9,050,024 or roughly $709 million per year. Mukhang mayaman po ba? Keep in mind, this was only his annual salary, not including any bonuses or investment. King Solomon ruled for 40 years, so that like 40 billion during his lifetime. If you take into account all the extra income he surely would have received, I'd guess his net worth to be somewhere in the neighborhood of 100 billion. Just to put that into perspective, Bill Gates is currently the richest man, noong 2009, in the world with a net worth of maybe 40 billion. Of course, Mr. Gates doesn't have 700 wives to take care of. Ang nagsulat po nito, si Mr. Kilala niyo si Anonymous, sikat po ito, no? Ang dami ito na talaga na magaganda. Palakpakan nun natin ang Panginoon. Meron, no? Naglagay siya doon, si Anonymous ang pangalan niya. Talaga nag-convert po siya. 100 billion po. So wala pang makakalagpas sa kanya. All this was with Solomon because of the great giver. Alam niyo po, hindi dahil kay Solomon yon. Yun po ay dahil sa kanyang great giver. Let us look how did this thing happen in Solomon's life. The great giver, the great God, in the life of Solomon started one day in the place called
Gibeon. In 1 Kings chapter 3, verse 4 to 15. So we will read this. Join me in this in the reading of God's word, and open your Bible para kung meron kang gustong guhitan doon. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. And Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon. So where did God appear? No, He appears at Gibeon. Siya po doon nakipagkita kay Solomon during the night in a dream. So tulog na po si Solomon. Napagod ho siyang kaka-offer na offering sa Lord. Ilan po yung offerings niya? Nakakapagod po. 1,000 burnt offerings. Kung baka po yung i-offer niya, ang tagal pong masunog nun. Amen? Kung yun po ay kalapati lang, mabilis. Yun po talaga nila, di po ba? So, makita natin dito, si Solomon po ay nag-offer, kaya po napagod siya. At habang natutulog siya, ay lumapit sa kanyang Panginoon. At napakaganda po ang tanong. Nakikita niyo na ba ang tanong? God said, ask for whatever you want me to give you. Nag-offering po tayo ngayon. Alam mo, sasabi sa inyo ng Lord yan? Ask for whatever you want me to give you. Bakit po? Nakita natin dito, ang ating basihan, abay, si Solomon po ay all out pagdating sa worship kay Lord. Pagdating kay sa worship sa Lord, hindi niya iniisip kung ano iniisip yung mga kung ano-ano meron siya eh. Di po ba? Basta ibibigay niya yun sa Panginoon. At makita ho natin dito, tuwan-tuwa ang Panginoon sa kanya. At bago pa mangyari yun, tuwan-tuwa na si Lord sa kanya. Amen? So patuloy ho natin. Anong question ng Lord? Ask for whatever you want me to give you. Verse 6. Solomon answered. Pag tinanong mo kayo ni Lord, sasagot ba kayo? Amen. Siyempre naman. Baka kung si Sim lang ang magtanong sa inyo, gusto mo ba ng telepono? May ari ng telecoms eh. No? Gusto mo ba ng isang franchise dyan sa Philippines? Siguro sabihin, yes. Ito higit pa. Si Bill Gates, baka tanungin ka, gusto mo ba ng computer? Hindi niya kanya bibigyan kasi ang ginagawa niya software. Amen? Natatandaan ko tuloy sa era po yung kwento. Miniw siya ng computer kay Bill Gates. Ang sagot niya ni Bill Gates po, I don't do computers, I do software. Microsoft. Ano po? So, tingnan natin. Dito nakita natin, humingi si Solomon. Tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? At siya po ay lumapit sa Panginoon. At sabi niya, at makita natin yung puso ni Solomon kung ano. You have showed great kindness to your servant, my father, David. So, kanino siya pumokus ka ni Solomon? Sa pagpapala ng tatay niya na tanggap mula dun sa dakilang Diyos. Because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued to this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Faithfulness. Sabi niya, faithful yung tatay ko, pero faithful ka sa akin. Verse 7. Now, O Lord, my God. He called him Yahweh, Lord, self-existing one. Lord, my Elohim. Natatandaan niyo yung name of God? You have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Take note, kauupo niya lang po sa trono. And take note, siya po ay bata pa. Hindi naman po teenager, pero at the right age na bata pa. Amen? Wala pa masyadong ganong experience pagdating sa pamumuno. Your servant is here among the people you have chosen. The people, Israel. A great people. Too numerous to count or number. Verse 9. So, give. We have a great giver, yes? That's why he said, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong.
Ano hiningi niya? Discerning heart. From the New Living Translation. In another, ano po? Give me wisdom. Amen? So we ask God, give me wisdom. Wisdom is knowing the right thing and doing it at the right time. That's wisdom. Knowledge is you know the right thing, no? And you just know it. That is knowledge. Alam mo yung mga bagay-bagay na tamang gawin, at yun yung ibig sabihin ng knowledge. But wisdom is you know the right thing and you will do it at the right time. That's why he asked, Lord, give me wisdom or discerning heart for me to distinguish between right and wrong. For who is able to govern these great people of yours? Sinong may kakayanan? Itong napakaganda, napakalaking kingdom mo. Kaya hiningi niya po wisdom. Verse 10. The Lord was pleased that Solomon has asked for this. Ano po sabi? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself. Nakikita niyo po yung sarili natin? Alam din pala ng Diyos na ang tao, pag sinabihan ng Lord na, I'll give you 3 wish. Parang Jenny, anong hilingi kagad? Aba yung mabibenepisyo kagad siya ng personal. Amen? Ay, pag nakatanggap ako ng 16 million, minsan ganun tayo, nangangarap, nakatanggap ako ng 16 million, ito gagawin ko, bibili ko ng bahay, kotse, ito ang gagawin ko. Si Solomon natin, nakita ko natin, Solomon hindi ganun. Iba ang kanyang perspective. Perspective niya, yung sa nation of God, Israel, at sa government ni Lord, sa mga tao ng Panginoon, na napakaganda po. And you continue to pray for us, na yun po yung maging mindset natin lagi dito. At yung mga susunod sa atin dito, ang purpose nila is to glorify God at gawin yung nararapat sa Panginoon. At the best na prayer nyo po may bibigay din sa mga lingkod ng Diyos, bigyan kami ng wisdom to do the right thing at the right time, to distinguish between right and wrong. Kaya natuwa po ang Diyos sa kanya. Sabi niya rito, you didn't ask for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but discernment in administering justice. Ayun na naman yung A. I will do what you have asked. I will give you a wise, discerning heart. Ano ang sabi dito? I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for. Bonus. Hallelujah. We have a great giver na dahil hiningi mo yung nararapat na hiningi mo, sabi ni Lord, yung mga hindi mo hiningi, bonus ko sa iyo. Na-receive nyo na ba yung mga bagay na gano'n? Ako mahilig malimit makareceive ng bonus kay Lord. Ito lang hinihingi ko, minsan sobra-sobra pa na nare-receive ko sa Panginoon. Amen? At ganito po, kapatid, sabi ko sa iyo kanina, pag binabasa mo yung Book of Solomon, wala kang kakaiba kay Solomon. Ang pagtingin sa'yo ng Panginoon, tulad din kay Solomon. Kaya ang Panginoon po, lagi lumalapit sa atin. Anong kailangan mo? Kaya ang the best po na laging sinasabi ng Panginoon, come to me. Amen? And give to me what you want. Give to me your burdens. Diba? And I will give you light. Binasa ko kanina. I will give you rest, not light. Rest. Amen? God, cast to me all your burdens. I will give you rest. Sinabi rin po yun ni Peter. Di po ba? Cast all your cares upon God and He will give you rest. Makita mo natin, ganun po yung ating Diyos. Talaga po na concern siya sa atin. So wala kang pagkakaiba kay Solomon. Sabi mo sa katabi mo, wala kang pagkakaiba kay Solomon. So that's in your lifetime, you will have no equal among kings. And if you walk in my ways and obey my statutes and commands, as David your father did, I will give you a what? A long life. 15. Then Solomon awoke. Palagay niyo po, bangungot ho ba yung kanyang panaginip? Dream come true yun. Pastor, dream lang pala yun eh. Ang Diyos po, pag nagbigay sa'yo ng dream, mangyayari. Amen. Yung mga dreams lang natin, hindi mangyayari yan. Pero sa dream na ito, Diyos ang kausap